August 21, 1983, ang pagpaslang kay dating Senador Ninoy Aquino na naging mitsa ng pagsiklab ng revolusyon na nagpanumbalik sa demokrasya sa bansa, ang naging legacy ni dating Pangulong Cory Aquino. Dahil sa nakuang simpatsya ng nabiyudang si Mrs. Aquino at pagnanais ng taong bayan na ipaglaban ang kanilang karapatan, dawakasan ang diktatoryang Marcos. Sa panahon naman ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, ang pagpanaw ni former President Cory ang nagpasiklab ng apoy na magwawakas sa isyu ng korupsyon sa nooy lantarang batikos sa administrasyon. At dito nagbigay daan ng Liberal Party upang ang nooy senador na si Noynoy Aquino sumabak sa pagkapangulo. Dito ay higit 14 na milyong Pilipino ang nanindigan sa pagbabalik sa kapangyarihan ng angkan ng mga Aquino. Ayon sa political analyst na si Attorney Michael Yusinko mula sa Ateneo School of Government, ito ang tinatawag na Aquino Magic. Beginning from Ninoy, Cory, and Pinoy, talagang ang imahe nila is sila, mababait, matapang, para sa bayan. So they fit perfectly well dun sa culture natin na naghihintay lagi ng savior. And I think that's really the essence of what analysts call Aquino Magic. Ayon kay Atty. Yusinko, sa sitwasyon ngayon na sumakabilang buhay si Pinoy, iba ang mangyayaring senaryo. Hindi umano ang immediate family ang pamana ng Aquino Magic. In this particular time natin ngayon, sa palagay ko walang next of kin, kumbaga pasok dun sa timing na yon na siya yung sasalo ng Magic. Sa tingin ko ngayong panahon natin, none of them are at least qualified or even willing to. Bilang political analyst, may pagdududa umano si Atty. Yusinko sa diskarte ng mga nasa leadership ng oposisyon kung papaano mapakikinabangan ang Aquino Magic dahil sa hindi tiyak na minamanok na Pangulo para sa 2022 election. Meron akong pagdududa na yung Aquino Magic na sinasabi, matatransfer sa opposition ng ganun kadali. Mm-hmm. Sa palagay ko, kung gusto man ng opposition na kumbaga mapailalim sa kanila yung Aquino Magic sa 2022, dapat mas maging sophisticated ang kanilang approach. Kasi kung may pagkabargas yung approach nila, baka mabastusan yung mga botante na pambihira naman kayo, hindi naman kayo kamag-anak, o kakapatay lang nung Pangulo, ginagamit nyo na yung pangalan. Dagdag pa ni Atty. Yusinko, ang pangungobyernong disente at pinaninindigan ang dignidad mula sa sermon ni Bishop Soc Villegas. Dito mo umano maaaring magsimula ang oposisyon kung sino ang nararapat na humawak at ikampanya ito sa 2022. Dahil ang Aquino Magic ni Pinoy ay nagbigay ng kamulatan sa paghahambing ng Administrasyong Duterte at ng Administrasyon ni Pinoy. Gusto natin silang ikumpara kasi gusto natin mapalawig at mapalalim ang ating pag-iisip para pagdating ng 2022, kasi boboto tayo ng panibagong presidente, ay hindi tayo bobotante. Samantala, sa pananaw ni Profesor Mon Casiple, si VP Leni Robredo umano ang direktang maaaring magmana sa Aquino Magic ni Pinoy dahil bago pa man ito sumakabilang buhay ay buo na ang suporta niya sa pangalawang Pangulo. Simple. In fact, malaking posibleng makinabang. Kasi alala mo, bago namatay si Noynoy, magkasama sila eh. At kung tama yung balita, ay balak ni Noynoy na magkampanya para kay Leni. Ibig sabihin na solido ang Liberal Party kung posible behind Leni. Sa kabilang banda, kung mangyayari na hindi magiging solid ang Liberal Party, ang tiyansa na pagpasok sa politika ni Chris Aquino na kapatid ni Noynoy, hindi rin umano malayong mangyari. Oo, kasi identified na siya. Alala ko nung nagkakwentuhan kami ni Noynoy, nung araw na nagdesisyon at pumayag ng pamilya na tatakbo siya bilang presidente, inaikwento niya yan na kinausap siya ni Cory bago siya namatay. Pinag-usapan nila yung posibilidad na
si Noynoy nga yung successor, no, ng pamilya sa politika. Sino kasama niya nung kinausap siya? Si Chris Aquino. Sa pulso ng ilang kabalen sa espekulasyon na pagsabak sa politika ng tinaguriang Queen of All Media, sagot ng ilang kabalen, pwede naman raw magmana ng Aquino Magic si Chris. Yan na sir, Chris Aquino. Kasi marami na siyang dinaanan din na kahirapan niya. Baka si Chris Aquino. Yan. Habang ang ilan, ang pinsan na dating si Senador Bam Aquino ang maaaring magpatuloy ng legacy ng mga Aquino. Sa mga kapatid siguro ni Pinoy wala. Pero kay Bam Aquino po pwede. Si Bam Aquino na pinsan Ni Aquino. So kung si Bam noon dati senador, pwede rin siya. Kasi dati ng senador na siya. So, pwede si Bam. Paulo G. Santos, CLTV News.